Samahan niyo po ako guys, kausapin natin si kaibigan natin Duwending Siyuto, no? Gusto ko pong ipaabot sa inyo at itatanong ko, no? Naisip ko talaga ito na itanong sa kanya. Tungkol po ito sa Amerika at saka dito sa ating bansa. Kung totoo po ba talaga na sila po ay handang ipaglaban po ang ating bansang Pilipinas. Kaya narito ako guys para po ito sa lahat. Kung ano man ang maipaabot po ng ating kaibigan, itatanong po natin kay Siyuto kasi nandito po si Siyuto ngayon. Magandang gabi kaibigan Siyuto. Ito po yung naisip ko na itanong sa inyo kasi hindi ko ito naisip noon na gusto kong malaman sa inyo kung ano po ba talaga ang estado, no, ng bansa namin doon sa Amerika. Kung totoo po ba na ipaglaban po kami ng mga presidente po doon na naglilingkod ngayon. Kaya nais ko pong ipaabot sa inyo kung mayroon po kayong makikita. Okay lang po sa amin kung delikado man po yung ipapaabot po ninyo, kung wala bang katraiduran po, no, na gagawin po sa amin dito sa aming bansa. Kung totoo po ba talaga na kaibigan yung turing nila sa amin. Kaya naparito ako kaibigan. Gusto kong itanong sa inyo kung meron po ba kayong makikita tungkol po doon sa Amerika, kung totoo po ba na ipaglaban po ba nila kami, kung ano man ang mangyayari, kung meron man gagalaw na hindi maganda po, no, na mga taga-ibang bansa po dito sa Pilipinas. Nako, guys, ito po yung katotohanan. Meron nakita si kaibigan, no? Sabi po niya guys, depende po yan sa inyong presidente po dito sa Pilipinas. Anong ibig po inyong sabihin kaibigan? Ito yung tatanong ko. Si BBM po yung presidente po natin dito sa Pinas. At saka, ano po ba ang totoong ugnayan po ng presidente po doon ngayon sa Amerika? Totoo po ba na kami ay ipaglaban po nila yung bansa po namin? Totoo po ba talaga ang kanilang sinasabi na handa po silang sumusuporta at ipaglaban po nila ang aming bansa? Totoo po ba kaibigan? Tama po kayo. Ingon ang atong kaibigan guys, depende man gud daw na, no? Kung malapit po sa isa't isa si BBM po doon sa makaupo ngayong Enero 8 man yata si Trump. Kung malapit po sila sa isa't isa, no? Sa totoo lang sinabi ng ating kaibigan, handa po silang tumulong. Pero meron akong tanong sa iyo kaibigan. Ano po bang mangyayari kaibigan kung walang taga-ibang bansa na kumampi na ipaglaban kami? Anong mangyayari po sa amin? Nako, nakakaawa. Sa totoo lang sasabihin ko, hindi ko naman po kayo minamaliit yung bansa ng Pilipinas. Okay lang po yan kaibigan, okay lang po. Pwede po yung sabihin, okay lang po. Sige kaibigan, ha? Ito po yung sinabi niya guys, oh. Alam mo kung bakit po maraming ibang bansa na gusto pong umagaw sa Pilipinas. Alam mo ba? Sabi po niya guys. Ano po yan kaibigan? Bakit po nasabi po niyo yan? Kaya pala maraming gustong umagaw. Alam mo guys, sa lahat po ng bansa na pinakamayaman at pinakamagandang ano tawag dito, yung panahon po natin guys, kung gaano kapantay, no, kung gaano kaganda yung napakayaman po natin
no? Ang Pilipinas po talaga ang nakikita ng ating kaibigang duwindi na pinakamayaman. Kaya maraming gusto na umagaw, pumasok sa teritoryo natin. Isa po doon kung bakit po tayo, no, ipaglaban po ng Amerika ngayon. Pero sa tingin mo kaibigan, hindi po ba sila mang iiwan kung sakali man magkaroon po ng kaguluhan? Hindi po ba kami na iiwan na lang bigla kung sakali man ay nagigipit na po kami dito sa mga kalaban? Tama po kayo. Sabi po ng ating kaibigan Itiit, kung si BBM po yung nakaupo ngayon, no, huwag kayong matakot dahil po malapit po siya kay Trump. At suportado po talaga si BBM ngayon guys kay Trump kung sakali man makaupo. Kaibigan, kung pananglitan ba na kung walang kumampi sa amin, ano pong mangyayari? Ito po yung sagot niya guys. Itiit, alam mo, sa totoo lang, yung Pilipinas ay sobrang liit lang. Kung ikumpara po ninyo sa nanggigipit po ngayon sa teritoryo, yung China, no? Wala tayong kakayahan po. Sabi po ng kaibigan, walang kakayahan po yung Pilipinas na makipaglaban, no? Kung walang kakampi, wala tayong kakampi na taga ibang bansa na malakas guys, matagal na daw tayo, no? Matagal na tayong, grabe, hindi ko na lang tatapusin ito guys. Parang hindi naman tayo, no? Hindi naman po yung kaibigan natin na minamaliit po yung bansa natin. Kaya sinabi po niya, before po niya pinapaabot po yung katotohanan kung ano po ang magagawa ng Pilipinas. Kulang po tayo sa mga high-tech na mga kagamitan guys. Hindi po tulad sa kanila yung kalaban, sobrang napaka high-tech po talaga ang kanilang mga kagamitan. Ikumpara sa atin guys, no? Parang ano lang, nang aalbor lang po tayo, no? Sa ibang bansa. Binibigyan po tayo kung ano po ang nasa kanila, yung mga makapangyarihan po na kagamitan. Kaya yung Pilipinas ay totoo guys, hindi po minamaliit ng ating kaibigan. Sinabi po niya, no? Kung ikumpara, kung tayo ay lusobin dito, wala tayong magagawa, no? Napakaliit lang po natin. Kaya wag po kayong ma-open guys kung ano man ipinapaabot. Totoo po yung sinasabi. Pero sa lahat po ng bansa, sinabi ng kaibigan na to, tayo ang pinakaswerte dito sa mundo. Ang Pilipinas ang pinaka masagana at pinaka mayaman. Dahil po nandito yung pagkain na napaka blessing. At saka yung panahon natin guys, sobrang pantay. Titingnan po ninyo ngayon doon sa Amerika ngayon, anong nangyari, no? Yung mga yelo, grabe, grabe talaga. Sobrang lamig. Dito sa atin, pantay lang. May init, may malalamig. Kaya dito tayo ngayon magtatanong sa kanya kung totoo po ba na, kung maraming nagsasabi guys, nagtatanong, itanong mo kay kaibigan na duwindi Itiit, yung alin po ba talaga ang inano ng Panginoon, no? Kung saan po ba talaga na itatayo po daw yung, basta ito po, ito yung topic natin kasunod.